sisirain ang buhay ni Annalyn. Hindi malalaman ni Zoe ang katotohanan. Pero bumalik ka sa akin. Kalimutan mo na yung Lynette na yun. Dr. Nyan, maraming salamat po ulit. Buti naman po okay na po kayo. I'm just glad that you're safe. Alam na ni Ma'am Moira yung totoo. Anong totoo na anak ni RJ si Annalyn? Naku, problema. I want you to love me. I want you to fall in love with me. I will do whatever you want me to do. Huwag mo lang guluhin sila, Lynette at Annalyn. Bati na po kami ni Zoe. Talaga? Opo. Kaya nga po kung mayroon pong isang magandang nangyari dun sa bundok, yun po yung bati na po kami. Sa pagbahay mo dyan sa gusto ni Moira, parang hawak ka niya sa liig. She can do anything she wants now. Parang masarap na. Ano kaya yung Ma'am Moira? Merry Christmas, Lynette. Ano pong ginagawa niyo po dito? Pumunta lang naman ako dito para batiin ka ng Merry Christmas. Nagdala ako ng konting pagkain. Oh, kamusta naman yung mga binigay ko? Okay ba sa inyo? I'm so nice, no? Huwag ka na mag-aalala. Alam ko naman na pareho tayong sanay na mag-share sa iisang putahe dati. Ma'am Moira, nakikiusap po ako sa inyo. Ayoko po ng gulo. Gulo. Eh, hindi ako manggugulo dito na andito lang nga ako para batiin ka ng ho, ho, ho! Merry Christmas, Lynette! Alam mo, ikaw, Paskong-Pasko nang gugulo ka. Baka gusto mo sampakin kita. Umalis ka na. Diyos, ano ba? Sampakin kita. Uy, buti pa isolin nyo na yan. Baka may lason yan. Baka may laso niya, isoli niyo yan. Walang laso niyan. Kung meron mang lason, hindi ako yun. Hindi naman ako yung naninira ng relasyon. Hindi din naman ako yung nakikiapid. Ma'am Moira, nakikiusap ako sa inyo. Pwede ho ba umalis na kayo? No problem. Aalis na talaga ako. But, meron akong konting peace offering sa'yo. Ito, oh. Pinakbet. Masarap yan. Para sa pinakamalanding kabet, Lynette. At ito pa, leche flan. Dahil ikaw ang leche sa buhay ko. Ikaw ang leche! Masama ang ugali mo! Umalis ka na dito! Ako pa ang masamang ugali? Eh, hindi naman ako tong kumakabit sa asawa ng may asawa. Eh, kung ikaw kaya may kumabit dito sa asawa mo, anong gagawin mo? Alam mo, hindi mangyayari yon. Kasi alam mo kung bakit? Gandang-ganda kaya sa akin yung asawa ko, hindi kagaya mo. Masama yung ugali mo, kaya umalis ka na! Lynette, hindi pa tayo tapos. You haven't seen the rest of my fury. Mag-enjoy na po kayo dyan sa konting bigay namin, ha? At huwag niyong kakalimutan, ang Pasko ay sumapit. Mag-iingat sa kabahay na kabit. Goodbye po! Salamat! O kayo, ano tinitingin-tingin dyan? Alis! Alis dito! Huwag niyo kainin yan, baka mamatay kayo. May lason yan! Alis! Ba? Okay ka lang, Lynette? Ha? Bayaan mo na yun. Talagang mataas ang sapak nitong Moira na to eh. Buti pa ipabarangay na lang natin para madala yun. Anong barangay dapat doon ipa-riding in tandem para mabawasan ang mga masasamang ugali sa mundong ibabaw? Ano ka ba yung bibig mo? Mali na nga yung ginawa ng tao, mali pa yung solusyon mo. Sa susunod na bumalik ang babaeng yan dito, sisiguraduhin ko sa inyo na ipapakuyog ko siya sa lahat ng tambay dyan sa labas. At sisiguraduhin kong manghihiram siya ng mukha sa mga aso. Pare, tama na. Huwag mong gagawin yun. Eh, ikaw naman kasi, Lynette, bakit ka ba hindi lumalaban? Lagi ka nalang ganyan. Malaki ang kasalanan ko kay Ma'am Moira. Lynette naman, hindi naman porkit nagkasala ka doon sa asawa niya noon, hahayaan mo na lang ganyanin ka niya. Lagi ka nalang iiyak, lagi ka nalang bubuli. Anong gagawin mo? Mananahimik, hindi na tayo lalaban, ganun na lang, iyak na lang tayo ng iyak. Lagi na lang ganun. Nakakainis ka na, lagi kang ganyan. Labs, ano pa? Kailangan ba natin awayin si Lynette? Mas kailangan niya tayo ngayon. Lynette,
Pagpasensya mo na tong kaibigan mo, ha? Gusto ko lang kasi namin na lumabang ka, eh. Kasi namimihasa yung demonyitang Moira na yan, eh. Naiintindihan ko naman kayo eh. Maraming salamat. Pero kasi ayoko nang patulan si Ma'am Moira. Dahil sigurado ako ang pagbabalingan niya si Annalyn. Kapag nangyari yun, mapipilitan akong sabihin kay Annalyn yung totoo. At kapag nalaman na niya yung katotohanan, sigurado ako mas lalong magiging impyerno yung buhay naming dalawa. Kaya kahit ano man ang gawin sa akin ni Ma'am Moira, tatanggapin ko. Basta wag lang nasasaktan si Annalyn. Wag lang yung anak ko. Maraming salamat sa pag-share ninyo ng mga pinagdaanan ninyo. Talagang mukhang matindi yung mga dinanas ninyo sa medical mission. Anyway, we will continue to hold sessions and therapy. We will just talk. Magkakwentuhan lang tayo about sa mga nangyayari. So, no medications po, Doc? I mean, you know. You observe yourselves, no? Kung makaka-apekto ba sa pagtulog ninyo araw-araw, makaka-apekto sa life at sa work. Kaya do not hesitate to approach me. If you need a one-on-one session, that's okay. Sige po, Doc. Inform na lang din po namin kayo kung may mararamdaman po kami. Pero so far po, wala naman eh. Na-trauma lang din po talaga kami. Alam mo, it takes a lot of courage and strength para malampasan ninyo lahat ng pinagdaanan ninyo. Kaya I'm just here if you need me. Okay? Doc Gretch, we're okay po. Nothing to worry about. Diba? We're in this together. Wow, tapang. And yes, kaya natin to. Anyway, I'll have a session with your parents too. Kasi affected din sila sa mga nangyari sa inyong tatlo. Pero don't worry kasi ina-assure ko kayo na lahat ng napapag-usapan natin ay confidential. Unless makakasama ito sa inyo or sa ibang tao. Wait, Doc. So, ibig sabihin, magkakasabay din sila? Parang ganito? Yes, parang ganito. Oh, no. Dapat hindi magkasabay yung parents natin. Ba't naman? Eh, hindi mo pwede pagsamahin si Mom and Dad, tsaka yung mommy mo, tsaka si Tito Michael. Diba? Gets mo naman? Eh, hindi ba parang mas okay nga yun? Parang opportunity na rin para maging okay sila, di ba? I know, pero you know my mom. You know how triggered she is sa mom mo. Eh, wala namang ginagawa yung mom mo. Tapos si Tito Michael, he doesn't like my dad. So, paano mo pagsasamahin yung apat na yun? Sige nga. Ay, Hi, Doc! Hello, Doc. Good evening po. Kumusta po nanay mo? Oo. Kasi may pumunta po kanina ng babae dito, inaway po siya. Oh, Opo. naku, magandang babae. Mm-mm. Namigay ng pagkain, galit na galit. Oo. Ang sabi, kapit daw ang nanay mo, no? Doc RJ ba yun? Totoo ba yan, Doc? Kapit ang nanay mo. Oo nga. Ano, Doc? Hindi po totoo yun. Hindi po kabit ang nanay ko. Kapit ang nanay mo. Excuse me. Sige po. Sige po. Nay. Kumain ka na? Apo. Oh, kamusta yung duty mo? Marami bang sinusugod doon dahil napuputukan sila? Oh, alam mo kasi itong mga taong to, yan titikas ng ulo, hindi na nadala-dala. Alam mo siguro titigil lang sila sa pagpapaputok kapag naubos na yung daliri nila. Nay, wala po ba kayong sasabihin sa akin? Bakit iniskandalo po kayo ni Ma'am Moira kanina? Tapos ina-accuse niya po kayo nakabit po kayo ni Dr. Tanyag. Saan niya po na kayo ideyang yun? Halika nga, maupo ka nga dito. Masyado namang mainit yung ulo nito eh. Alam mo anak, hindi ko sinabi sa'yo kasi alam ko namang marami kang iniisip eh. At saka, siguro talagang mabigat lang yung dugo sa akin ni Ma'am Moira. Ay, nangyayari talaga yun eh. Kahit na wala ka namang ginagawang masama dun sa taong yun.
Hindi mo naiintindihan, pero galit na galit talaga siya sa'yo. Sobra naman po siya na eh. Pare-accuse po kayo, nakabit po kayo ng asawa niya. Hindi ka naman po ganun eh. Sobra po yung paninira niya sa'yo, Nay. Alam mo, anak, kung naisipin yun, huwag ka na mag-alala. Ang importante, hindi totoo yun. Hindi totoong kabit ako ng kahit na sino. Lalong-lalo na si Dr. Tanyag. Eh, baka naman to si Ma'am Moira na prapraning lang, kaya kung ano-anong iniisip tungkol sa akin. Malay mo, meron lang siyang pinagdadaanan, diba? Sa bagay. Baka nga po sobrang naapektuhan lang po siya dun sa nangyari kay Zoe. Kaya Nay, may sked po kayo sa psych para ma-evaluate po yung mental health niyo po mga magulang sa nangyari. Atin po kayo Oo naman. Pasasabihin mo lang kung kailan. Tsaka, huwag na mainit yung ulo mo, ha? Siya naman Nay. Alam mo naman po nasasaktan po ka kapag sinasaktan ka po. Kahit si Ma'am Moira pa po yan, di naman po tama yun eh. Love you, Nay. Love you, anak. Sige na, magpahinga ka na. Magpalit ka na rin ng damit mo, ha? Kailangan niyo pong tulong. Ay, hindi. Okay na ako dito. Kumain ka na, ha? Okay. Sige, magpahinga ka na. Okay, Tuesday. That should be it. Thank you, Doc. Robert, I'm glad you're here. Let's have dinner. Let's celebrate. Sinabi sa akin ni Ellen na nagpabili ka daw ng maraming food kanina. Para saan? Nagpakain kasi ako kanina sa orphanage. Alam mo naman, it's Christmas time and we have to share our blessings. Ba't parang hindi ka naniniwala? Ano ba sa palagay mong gagawin ko sa mga pagkain na yun? Kilala kita, Moira. Of course, kilala mo ako. I'm your wife. At alam mong mahal na mahal kita. Make sure na sumusunod ka sa usapan para wala tayong pagtatalunan. Ayaw kong malalaman na ginugulo mo si Lynette at saka si Annalyn. You know, I've really wanted to for a long time. Pero I was thinking, what for? I mean, you're here, we're together, and we're happy. It's a warning, Moira. Yun ang deal natin. Sumusunod ako, so dapat ganun ka din. Tara, let's go home. Aren't we having dinner? Moira, umuwi na tayo. Tsaka busog pa ako. Kailangan din natin magpahinga na maaga dahil maaga pa tayo bukas sa counseling session with Zoe. Moira, you go ahead to the counseling room. I'll meet you and Zoe there. Pupuntahan ko lang si Ray sandali. Si Ray ba talaga? Bakit naman ang magsisinungaling? Okay, fine. Dr. Enriquez, Hi, Ninang. What's up? mabuti nakita kita. I just wanted to ask you a favor. Kung ano man ang nalalaman mo tungkol sa pamilya ko, can you please keep it to yourself? Alam kong alam mo because you were there when all hell broke loose. Wala na sanang makakaalam na anak sa labas ni Robert si Annalyn. Lalong-lalo na si Zoe. No problem, Ninang. Makakaasa ka. Magaling lang ho akong doktor, pero hindi ako magaling na chismosa. Your family's secret is safe with me. May isa pa sana akong ilalambing sa'yo. Kung pwede, wag mo nang bigyan ng duty si Zoe on Christmas. Para naman makapag-celebrate kami ng Pasko as a family again. I think naka-duty nga po si Zoe that day. At off si Annalyn. But I'll see what I can do. Pagpalitin mo sila, bigyan mo si Annalyn ng duty at wag mo na siyang pauwiin. Pagalitan mo siya, lahat ng dirty jobs itoka mo kay Annalyn. Pahiyain mo siya in front of her colleagues. Wait, Ninang. Correct me if I'm wrong.
Are you asking me na pag-initan ko po si Annalyn? It's not impossible. You are the chief resident, goddess of surgery, ika nga. Everyone looks up to you and follows your every command. Ninang, hindi ko ho siya pwedeng pagalitan unless may ginawa siyang mali. And so far, Dr. Santos has been performing very well. In fact, she's doing a great job. Basta, alam mo na kung anong gusto kong mangyari. Dr. Antonio? Ma'am Moira, Doc Rich will be here in about 5 minutes. Tapos si Zoe may ginagawa lang, pero susunod naman siya after. Si Doc RJ po. He'll follow shortly. He's just with Dr. Meneses. Doc Antonio? Dr. Santos, di ba wala kayong sked today? Ang alam ko kasi kami lang ni Zoe ang may appointment with Doc Rich. Yes, Doc. Wala kaming schedule today. Anak, kung wala tayong schedule, bakit tayo nandito? Sorry po na hindi ko po sinabi sa inyo, ha. Alam ko po kasi na kapag sinabi ko po, hindi ka po sasama sa akin, eh. Pero andito lang naman po tayo dahil may gusto po akong linawin sa inyo po ni Ma'am Moira and Doc RJ. Dr. Santos, what is this all about? Anong pag-usapan natin? May nangyari ba na hindi ko alam? Doc RJ, may gusto lang po sana akong linawin. Kasi po kahapon, pumunta po si Ma'am Moira po sa compound po namin. Namigay daw po siya ng pagkain. Tapos po, bigla niya pong sinisiraan si nanay. Sinasabi niya daw po na kabit niyo daw po yung nanay ko. Sorry po, pero gusto ko lang din po talaga malaman kung saan po nakuha ni Ma'am Moira po yung iniisip niya na kabit niyo po yung nanay ko. I'm sorry, but do we really need to talk about this right now? Anak, halika na, umuwi na tayo. Halika na. Sorry po, Ma'am Moira. Pero Ma'am Moira, kung saan niyo man po narinig yung chismis po na yan, huwag po kayo maniwala dyan. Dahil mabuti pong babae yung nanay ko, hindi niya po gagawin yun. Hindi po siya kabit. Naniniwala din po ako na mabuti rin pong tao si Doc RJ at hindi niya po gagawin yun. Dr. Santos, pasensya ka na. Lynette, I'm sorry. Walang katotohanan na kabit ko ang nanay mo. Pareho kaming disenteng tao and we both will not do that. Ma'am Moira, narinig niyo naman po siguro galing na po kay Doc RJ. Hindi po kabit yung nanay ko. Moira, I think you need to apologize to Lynette. What? Never! Moira, nakasakit ka ng tao. Napahiya siya. I'm sure the whole neighborhood is talking about her right now. And it's all because of you. I'm sure Zoe would want you to do the same thing if she were here. Come on, Zoe's not even here. Ganun ba? Gusto mo pa talagang hintayin natin siyang dumating para malaman niya ang ginawa mo? Gusto mo ang anak mo pa ang magsasabi sa'yo ng tamang pag-uugali? Okay, fine. Tutal, Pasko naman. I'm sorry. Huwag na lang po sanang maulit, ma'am. Halika na, umalis na tayo. Thank you. Cancel our appointment, Dr. Antonio. Thank you, Lola. Salamat po, Chief. Anak, hindi
tama yung ginawa mo, ha? Hindi naman akong handa na makita sila. Bakit mo pa ginawa yun? Kasi po, Nay, alam ko naman po na kapag nalaman niyo pong nandun si Ma'am Moira, hindi po kayo papayag. Kung hindi nga po sinabi ng ibang tao sa akin yung ginawa niya po sa inyo, hindi niyo po sasabihin eh. Kasi ayaw niyo pong malaman ko, di ba? Ginawa ko lang din naman po to para malinis po yung pangalan mo. Anak, ayoko na kasing patulan pa si Ma'am Moira. Ayoko na kasi ng gulo. Nay, ang importante po ngayon, malinis na po yung pangalan ninyo. Naklaro na po ni Doc Tanyag na hindi ka po niya kabit. At least kapag nalaman po to ni Zoe, alam niya pong hindi totoo yun. Uy, talagang magkasundo na kayo ni Zoe, no? Ganyan na kayo, no? Opo, La. Okay na po talaga kami ni Zoe. Kaya nga po, Nay, sana maging okay na rin po kayo ni Ma'am Moira. Nako, yan ang malabo. Ang sama na ugali nun eh. Si Moira? Lola, baka marinig ka po. Ay! Bawal nga pala sabihin masama ugali ni Moira. Ay! Sinabi ko na naman! Chang! Kayo talaga. Sinungaling ka? Tinanong pa kita kagabi, and you still lied to me. Bakit ka sumugod pa rin kay Lynette? Di ba may usapan na tayo? Hindi pa ba sapat na muntik mo nang sunugin yung mukha ni Lynette ng defibrillator? No, it's not enough. Sa laki ng kasalanan na ginawa niyong dalawa sa akin, it will never be enough. Kung di lang ako makukulong, baka napatay ko na yung babaeng yan eh. Kaya mo na talaga maging kriminal? Ganon ka na ba kadesperada? Ano pa bang kailangan mo? Magkasama na tayo. Sabi mo masaya ka na. Pero nagawa mo pa rin manakit ng ibang tao. Kasama nga kita, pero hindi ka naman masaya. Ako lang ang masaya dito. Bakit? Nasa usapan ba natin na kailangan ako maging masaya? Si Lynette pa rin ba? Sa kanya ka lang ba masaya? Dapat pala pinatay ko na yung babaeng yan. Don't you dare nasaktan ulit si Lynette. Or else I will do something na hindi mo magugustuhan. Umayos ka, Moira. Dahil maayos mo akong kausap. Dok, sorry sa nangyari sa mga magulang namin ni Zoe ah. Nalaman mo patuloy yung mga issues namin. Don't worry, I don't mind. Pakiusap ko lang sana, Doc, na wag mo lang sabihin kay Zoe. Baka kasi mabanggit niya sa mami niya tapos sabihin nagsusumbong ako. Isasuggest ko sana kay Zoe nung pa-therapy yung mommy niya. I really feel that she needs it. Anger management, maybe. And I hope your mom's okay too after that. Wag mo na po intindihin si nanay. Alam ko naman paano pasayahin yun eh. Actually, na-excite nga ako kasi lulutuan niya ka ng favorite ham ko. Tuwing Pasko ko lang yung nakakain. Talaga? Ano yun? Chicken hamonado. Wow! Sarap! Di ba? Dr. Santos, Doc Antonio. Doktora, you'll be on duty from the 24th until Christmas Day. Alam niyo naman na toxic dito sa ER during those dates. Puro naputukan ng kamay ang cases natin. Pero di ba po, Doc, sa schedule ko po, off ko po hanggang Pasko? I reshuffled the schedule. Parang di mo gusto, Doktora. Oh, makakasama mo si Zoe. I think may duty siya that time. Hindi, she's not on duty during those dates. After Christmas na siya. Well, that's it for now. I'll give the rest of the schedule after Christmas. Excuse me. Doktora, you okay? Okay lang. Hindi lang kasi talaga ako sanay na hindi ko kasama si Nani tuwing Pasko. First time ko si ito eh, pero doktor ako eh. Kailangan masanay.
Alam niyo, maganda talaga yung mga friendship bracelet na ganyan eh. No? Yan ang magpapaalala sa inyo sa tuwing mag-aaway kayo na minsan ay naging magkapatid kayo. Aray! Kung ano man ang deal ninyo ni RJ para balikan ka, huwag ka matulog sa pansitan. Kasi hindi siya sumusunod sa usapan ninyo. Ikaw ang wag matulog sa pansitan. Baka paggising natin, malalaman na lang natin sila na magkasama. Rule number 1. Bawal tanga. Moira, this is a lie. Our marriage is a lie. Ginagawa ko lang to para sa anak natin and you know that. Mga Dok, nabalitaan niyo na ba? Yung bandito na kumidnap sa inyo, nakatakas daw yung Oscar. What?